Hi guys, welcome dito sa Desan Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Paalala lamang po, this is a collective reading. At pag may kinikwento ako o pag may sinasama ako sa reading or pag may nireading ako na may mga sinasama ko sa reading na mga kinikwento ko o related sa reading, wala pong kasinungalingan yung mga sinasabi ko. Kasi hindi po ako mahilig magsinungaling. Yun ang totoo. Kahit lie detector test nyo pa ako dahil totoo ang mga sinasabi ko. Hindi ako yung klase ng tao na mahilig magsinungaling. Simula pa nung pagkabata pa ako, hindi talaga ako mahilig magsinungaling. Hindi ako mahilig gumawa ng kwento. Napaka-honest ko talaga. At prangka lang. Pero hindi talaga ako mahilig magsinungaling. Kung ano lang yung totoo, yun lang. Your energy at this time. Pero this is a collective reading. Alam niyo naman po ang collective reading, right? So ano pa? Ano ang energy mo? Parang ganito siya. Hindi ka naman defensive. Hindi ka naglalagay ng defense. Hindi ka din cold. Hindi ka heartless. Hindi ka unemotional. Hindi ka talagang fierce and yung matapang na and courageous na maglagay ng boundary ba? Yung ganun ba? So ano pang energy mo yun? Clear yung judgment mo. Klaro yung isipan mo, hindi clouded. That's why hindi ka nagiging defensive. Hindi ka influensya ng mga energies ng iba. Hindi ka takot. Hindi ka nagiging cold at unemotional. Kasi pag cold at unemotional ka, merong influences yan. Merong na-influensya sa isipan mo, merong nagpapaklawded ng isipan mo niyan. Ganon yun. Pwedeng sinusulsulan ka, kung ano man yun, sumusulsul sa'yo. Kung anong nilalang yun, o tao man. Clear and tama yung judgment mo. Tama yung mga decisions mo niyan. The way ka mag-isip. Walang nagka-cloud sa isipan mo. So ano pa? Tama yung pag-judge mo ng situation. Walang nagka-cloud sa isipan mo, sa judgment mo. So ano pang energy mo ngayon? Upright ba to? Parang kaya din. Ay, ina-align pala kayo ng person mo, naka-align or parang na-awaken. Ano to na ina-align kayo ng person mo? Ina-align? Ina-align kayo ng person mo. Of course, yung heavenly realm ang nag-a-align yan sa inyo o mga angels. No? Yan ang nag-a-align sa inyo. Ano ba yung nag-a-align sa inyo? Heavenly realm? Heavenly realm. Ina-align kayong dalawa. Kung kaya, malapit na tong ma-unite kayo. Kasi naka-align kayong dalawa eh. Para ma-unite kayo, malapit na daw. Para ma-unite kayong dalawa. Pero this is a collective reading. So, it depends kung sino-sino ang maka-relate at maka-resonate dito guys ha. Pag
nagkaroon ng union sa inyo soon ng person nyo, then it's your reading. Yun lang po yun kasi collective reading ito. So, ayan. Yan ang masasabi ko kasi collective. Ito, collective reading. Collective reading po yung mga readings ko dito. So, you're in alignment with your person para ma-unite kayo ngayon. Para ma-unite kayo very soon. Ina-align ka ngayon. Para magkaroon ng reconciliation, balance, and union sa inyo ng person mo. So, I hope na mag-succeed yan. Matuloy na yung union ninyong dalawa ng person mo kung sino man yung person na naka-align sa'yo. No? And may God bless you na and will protect your connection na hindi siya ma-impluensyahan yung person mo at ikaw kasi pwede maging cold ka pag impluensyahan kayo ng kung anumang forces, evil forces or kung anumang nilalang, pwedeng tao o demonyo, gano'n na they will try to block your way, no? Yung path ninyo nang sa ganun na hindi kayo magkatuluyan, hindi matuloy ang union. Para protected yan, nang sa ganun ay mangyari na so na ma-unite na kayo ng person mo. Para maging happy na yung love life ninyo ng person mo, no? Kasi pwedeng backloaded din ng kaaway, ng enemy, ng evil forces, tao man yan, o mga kung ano man na klase ng kasi yung tao guys, minsan ginagamit yan ng enemy ng mga demonyo para mag-block o gagawin ang lahat para i-block yung way ninyo, yung path ninyo. O kaya ay i-challenge kayo, i-challenge ka, mga ganun ba. Minsan may demonyo yan at o yung mga taong ganun may demonyo o evil spirit yan sa kanila. Kaya ganun yung kanilang ugali at dahil din sa hindi nila nire-refuse yung temptations at yung evil, yung devil. Ayan. I hope na magkatuloy na kayo ng person mo soon, no? Kahit hindi very soon, para maging happy na kayo. Ikaw, lalo na kung wala kang partner, lalo kung kailangan mo ng partner, no? Kailangan mo ng someone to be there with you in your life. Kasi, para balance, lalo kung Libra ka, kailangan mo talaga ng partner para balance ka. And you feel balance, stable, ganun. Ganun yung mga Libra kasi scale yan eh. Ewan ko lang sa ibang sign. Siyempre, kahit sino naman, kailangan ng partner, ganun. So, ano pa? Ang energy mo ngayon. Was this, may option ka? Do you have an option? May option ka guys. Pwede yung isa ay ex mo, yung isa ay present person or new person, or both new person, or parehong past person. Ganun may option ka daw. Ano ang i-embody mong energy? What's your energy? So loving, empathetic, pure-hearted, kind-hearted, a good-natured person, no? And you offer a loving hand, a help, no? And you're so soft, feminine, you offer help, a lending hand, no? Help to others, lalo na kung nakikita mo sila. Kasi empathetic ka eh. Pure yung intention mo. Pure yung
puso mo as well as your mind, no? Pag tumulong ka, pag nag-offer ka ng tulong, pure, wala kang masamang intensyon. Kundi you want to help kasi naawa ka. Empathetic ka kasi. Makikita dito. And because you care. Yan ang mga taong totoong mabuti ang puso. Pag tumulong, walang kapalit yun ha. Ganun. Ganun yung pag mabuti ang puso, pag mabuti ang kalooban. Mayroon kasi yung mga tao din na tutulong, yun pala kay may masamang intensyon, may kapalit pala yun. No? Parang papasukin na nila sa trap and then, tsaka nila atakihin at biktimahin yung tao. Kaya be careful din kasi sa mundong to ay hindi dapat magtiwala talaga guys, no? Nang basta-basta. Ganun kasi dito no? At hindi pa to nalinis itong mundong to. Merong mga gagawa ng scheme, plots. Pwedeng i-mislead ka din. Pwedeng lalo na yung mga evil na mga tao, mahilig gumawa ng scheme at deceit. Kahit they're very deceiver guys. Pati yung mga sa evil forces, yung mga basta sa kadiliman, mga kagaya ng demonyo, pati mga deceiver din yan sila. So, madami talagang kalaban yung tao na, lalo na yung mga nasa side ng righteousness, mabuting tao. So, ayan. Doon yung malalaman yung taong pure, mabuti ang kalooban, honest, direct, prangka, hindi sinungaling, hindi manipulative, at malalaman yung taong hindi sinungaling kasi malalaman niyo yun sa gawa niya, o kung ano yung sinabi niya, may basihan. At kunwari sinabi niya yung ganito ganyan na sinabi ni ganito, o kahit tanungin niyo yung nagsabi sa kanya na si ganito ganyan, basta wag lang sinungaling, isasabihin na oo, sinabi niya yun, ganon. Doon yung malalaman yun, ganon. Unless lang kung God ang nagsabi sa kanya na nakakausap niyo yung God or your angel, kung kayo hindi niyo makausap ang God at angel, hindi niyo talaga malalaman kung totoo na kung nagdududa kayo. So, na lang yun. Pero doon yung malalaman, kunwari, kunwento sa inyo na ganito ang sinabi sa kanya ni ganitong person. No? So, pag tinanong yung person na nagsabi sa kanya noon, kung totoo ba yung sinabi niya, sabihin niyo na, totoo, oo. Wag lang sinungaling yung tinatanungan nyo. Basta honest lang, no? Pag nasa side ng light, mahiya yan na magsinungaling Sasabihin niyo yung totoo. No? Ganun. Pero meron namang mga tao na capable magsinungaling o gagawa ng kwento. Kasi iba-iba ang tao. Kaya be careful din sa paniniwalaan ninyo kasi hindi lahat ay honest. Minsan ay clouded yung isipan ninyo, no? Kasi may times na clouded ang isip ng tao lalo pag may influences ng evil forces o ng ibang tao o ng energy ng iba. Minsan ay clouded ang isip ng isang tao. Why? Dahil na-experience ko yan na nagiging clouded yung isipan ng tao na mali yung interpretation niya sa situation o sa sinabi ng tao na yan. Minsan ay ma-interpret mo or mapagkamalan mo na nagsisinungaling yung pala totoo yung sinasabi niya. Minsan ay pag-clouded yung isipan mo. Minsan ay parang i-judge mo siya ng na nagsasabi siya ng totoo, yun pala kay nagsisinungaling siya. Magaling lang siya mimic ng emotion, magaling lang siya magsinungaling. Mga ganun.
Pero madali lang naman malaman yung nagsisinungaling sa hindi nagsisinungaling, guys. Basta may wisdom kayo. Basta. Kasi pag may wisdom ka, you can see situation, things, happenings na more accurate eh. Ganon ang may wisdom. Parang hindi sa judgmental ka, kundi good yung judgment mo pag may wisdom ka. You could able to differentiate, determine what is right from wrong, what is false from true. Ganun. Ano pa? Ano yung body mo energy ngayon? Yung mahilig magsinungaling, hindi na yan sila nahihiya, guys, kahit sa sarili nila. Magsinungaling kasi bata pa lang yan sila, nagsisinungaling na yan sila. Kaya, empathetic ka, king of water. May empathy ka talaga. Soft-hearted or understanding din, ganun. Marunong ka mahabag. You're emotionally matured, ganun ba? When it comes to relationship, mature ka na din. And hindi ka irresponsable. Hindi ka yung selfish pagdating sa relationship. Baka nga selfless ka pa eh. Sa relationship eh. Pagdating sa relationship ha. So ano pa? Kasi mabuti kang tao, makikita dito. May empathy ka. Diyan mo malalaman pag mabuti yung tao, may empathy. Once na nasa alanganin, nasa panganib, o nasa may problema, or depressed, or kawawa yung isang tao, naaawa yan siya pag may empathy. Talagang strong yung desire niyang tulungan yung tao na yan. Hayop man o tao na kailangan i-save o tulungan, o kahit advice man kung may problema yung isang tao, talagang tutulungan niya yan. Mahabagin ba? Mahabagin, matulungin, maawain. Pero yung tao natatawanan pa niya at tuwang-tuwa siya pag may nangyari na masama, o may problema, depressed, o na-stress yung isang tao, or gusto niya yung problema, ma-stress, o gumagawa ng schemes and plots and evil or witchcraft para ma-depress at ma-problema yung isang tao, bigyan niya ng salutin niya ba dahil lang kung anong reason niya, kadalasan inggit, no? At insecurities, o minsan pag problemado yung isang tao, tuwang-tuwa sila, yun yung mga evil, guys. Masarap sa pakiramdam nila, kaya hindi sila makontento, talagang gumagawa pa sila ng schemes, evil, lalo kung nainggit sila at na-insecure sa isang tao. Gagawa sila ng mga ganun plots, schemes, or witchcraft para masatisfy yung pakiramdam nila, para ma-fulfill sila. Kasi natutuwa sila pag nagdurusa yung iba. Yun ang mga evil, guys. Wala yan silang empathy. Yung mga, or kung may empathy man ka konti, siguro, lalo na yung psychopath, wala silang empathy, guys. Ha? Walang empathy, walang konsensya yung mayan. At tuwang-tuwa yan sila sa sufferings at pagdurusa. At yung ginagawa nilang panalbahi at pamisti sa buhay ng iba o sa ibang tao. Kinaklaro ko yun sa inyo so that you could able to differentiate what is a good person from evil person. No? Na madali nyo na ma-identify, ma-determine. And number 1 din talaga, para hindi maging clouded yung isipan nyo. Reject the lies of the devils. Reject the manipulators, pwedeng tao, witches,
and yung mga demonyo, ganun. Kasi, ayan, ang number 1 na magpapaklouded sa isipan ng tao. Pati yung mga spells na yan, papaklouded din yung isipan ninyo ng mga spells na yan. Ganun yan. Ano pa? Ang energy mo yan. Kaya pray palagi para hindi maging clouded yung judgment, yung isipan. Ganun, yun ang panlaban sa kampo ng kadiliman at sa mga witches din. Prayer, no, is powerful. So, ano pa? Ang energy mo yan. The youth, siguro youth ka pa or youth yung mukha mo. Meron ka ng mga na pagdaanan, nag-succeed ka na sa matitinding challenges, yan. Sa buhay mo, may mga matitindi ka na parang sinubok ka, o matitindi yung pinagdaanan mo, na parang matitirik yung pinagdaanan mo, guys. So, depende kasi yun sa path ng tao. Minsan, may mga pinagdadaanan na matindi yung isang tao dahil, lalo na kung mga may spiritual mission, may mga mission or purpose, ay talagang matitindi yung pinagdadaanan, no? Ganon yun eh. Lalo na yung dumadaan ka sa transformation, na binabago ka, ay talagang para kang dinidestroy and then binabago. Ganon yun. At mahirap yung pagdaanan mo. Na minsan ay parang mawalan ka ng faith dahil sa mga matinding pinagdaanan mo, pero binabago ka nun. Ganon yun, guys, ha. Malalaman nyo yung taong may disiplina, may control sa sarili, at nasa tamang path pag nakita nyo sa gawa, sa pamumuhay niya, hindi toxic. Na walang addictions. Walang addictions. Yan. Pero pag may addictions ka, may demonyo yun sa buhay mo. Na, yun na yung dahilan kung bakit ka nagiging addict. Addict sa kung ano man. Pwedeng sugal, drugs. Minimislead ka niyan eh. Ng mga demonyo na yan eh. Yan yung napupush sa'yo para gawin yung mga bagay na continuously at nagiging addict na yung isang tao, yung mga tao may addictions. O yung may mga ginagawang masama sa iba na panlalansi, panlalamang, ay may demonyo yan o may evil spirit yan. At kung ano pa na evil o yung mga nang-scam, nako guys, may demonyo yan. Talagang alila lang sila ng demonyo. Yung mga ganun. So, doon yung malalaman. Lalo yung walang sense of right and wrong. Gusto nilang kamkamin, kunin, at yung pilitin na mapasa kanila yung sa iba. Pera man, o kung ano man yung magustuhan nila sa iba. Yung walang sense of right and wrong na mga unfair at unjust na mga tao na gumagawa ng mga injustice at plots and schemes sa iba. Kasi gusto nila, alam yung greedy, humihiran yung greediness. Yan. And very selfish na mga tao, selfish na mga tao. Ayan. Yan ang lapit din ng mga demonyo at evil spirit. Kahit hindi yan sila kinukulam. Yung mga mangkukulam, guys, yung gumagawa ng mga witchcraft, talagang may evil spirit na yan sa kanila. Lalo na kung hindi yan sila nagamot o hindi tinanggal yan sa kanila. Yung mga evil spirit at demonyo, mayroon yan. Kaya sige sila gawa ng mga ganyan kasi
Tinetempt pati yan sila ng demonyo na gumawa ng gumawa. Na ipagpatuloy yung ginagawa nilang witchcraft at kung ano pang evil sa iba kasi para makuha yung kaluluwa nila. Para doon na sila didiretso sa impyerno. Ganon. Ganon guys. The youth. And pasensya na sa mga nababagot, naiinip, naiinis, na may kwento pa. It's part of my mission. Noong dati na hindi pa ako nag-umpisa ng mission ko, noong hindi pa ako 30 noon, hindi pa sinabi sa akin na umpisa ako ng mission. Wala talagang mga ganyan sa readings ko guys. No? Kaso lang, it's part of my mission to explain it to you so that it will be clear. No? And you could able to identify what is false from true, what is right from wrong, what is parang advantage din yan sa inyo. No? Na may mga tututunan pati kayo. May wisdom, minsan ay knowledge, minsan ay lessons, mga ganon. And madami kayong matututunan at magbabago sa mga willing magbago. At yung piliin ang right path kasi kakunti lang talaga ang nasa tamang path, yung papunta sa langit. Kukunti lang, it's narrow kasi masikip na daan yun. Yan na yun, yung nabubuhay tayo ngayon, yung mabubuhay dito sa lupa ngayon. So yan na yung path na tinatahak ng tao ngayon. Kung maluwag, papunta yan sa impyerno. Pag masikip, yung may disiplina ka at may kontrol ka sa sarili mo na pinipili mo yung tamang daan na pinipili mo pagiging mabuting tao, na iniiwasan mo yung mga paggawa ng evil, masama, at may takot ka sa Diyos at hindi ka gumagawa ng schemes and deceit and evil sa kapwa mo. Hindi mo pinapairal yung inggit at insecurities, mga ganun ba? At hindi ka gumagawa ng mga yung hindi ka nagsisinungaling, no? Na kung dati ay nagsisinungaling ka, ngayon ay pinipilit mo na huwag ka na magsinungaling o hindi ka sinungaling, ganon, ay nasa right path ka, no? Ibig sabihin, you're leading in the right direction, papuntang langit, kasi may disiplina ka sa sarili mo. Oh. Yung kapalit no na eternal life. Pero yung mga maluwag, yung dinadaanan nila na parang malaya o inaalaw nila yung sarili nila ng gumawa ng mga kasamaan, evil, pang-harm, deceit, schemes, at pinapairal nila yung inggit, insecurities, sa mga harm at gagawa ng schemes and deceit and evil. Dahil sa dahil sa inggit nila and insecurities or whatever pa, dahilan nila ay kasi maluwag nga eh. Yun na yung papunta sa impyerno guys. Yan. Kaya nga ini-explain ko sa inyo yan, kailangan na-explain yan. No? Kaya ituro nyo din sa iba kung meron kayong share it to others. Hindi lang na ituro, share it to others. Yung mga maririnig ninyo dito para meron pang mga masasave na souls na willing na masave, no? At itama yung kanilang landas, kahit yung mga addict pa guys, no? Yung mga nanda-drugs. Pwede pa yung mabago. Pwede pa yan na ituwid yung kanilang landas as long as they are willing to change, no? Ayan. Kahit magbabago pa yan sila. Pagka malay nyo, maintindihan nila ng husto, no? Lalo kung magaling kayo mag-explain, ay matutulungan nyo yung kapwa nyo na ma-save din. Pero yung matitigas ang ulo at baluktot talaga guys, wala na tayong magawa dyan, no? Bahala na sila sa buhay nila. So ayan, meron kasing tao na tutulungan mo na maawa ka sa kanya, ay
that person will try to destroy you. So, piliin nyo din, no, na hindi harmful na klase ng tao. Kasi merong mga, lalo yung psychopath. Tutulungan mo yan, ay, nako, bibiktimahin ka pa ng mga psychopath. Ganyan ang mga psychopath, wala yan silang sense of right and wrong. Wala din konsensya. Yung mga kaibigan ninyo, madaming matutulungan yan. Pag shinare ninyo yan, yung mga ganyang bagay, yung about spirituality, no? Na kahit sabihin nyo may impyerno, kaya iwasan ang paggawa ng evil at masama. So, nasa kanila na yun kung i-misinterpret nila o hindi. At least, pagka ikaw sumunod ka sa tamang landas, tamang daan, mabuting tao ka, ay masisave ka. Sila, bahala sila. Dahil may choice ang tao, the youth. Ngayon, para napapahinga ka na, guys. So, you're on a greener place, greener grass, na nagre-relax na, nagpapahinga. Dahil syempre napagod ka sa mga pinagdaanan mo, no? And maybe you're waiting for a new path to take. Yan ba yun? You're waiting for a new path to walk, to start. Yan. So ngayon, nag-heal ka, binabalance yung energy mo, relaxed, calm. See? Tinanggal yung mga trauma, anxieties, negativities. Of course, may mga na-atake niya sa'yo habang dumaan ka sa mga matitinding mga pagsubok na to. Inatake ka ng mga devil, demonyo. Minsan inaalaw yan, guys, ng God. Kung kaya minsan ay tawag ka ng tawag sa God na protektahan ka. Minsan inaalaw yan kasi lalo pag dumadaan ka sa transformation, lalo yung may mga spiritual purpose, guys, at spiritual mission, dumadaan yan sa mga ganyan na matinding pagsubok kasi yun na yung tinatawag na preparation. So baka dumaan ka sa mga ganon kasi matindi to eh. May mga atake sa mga evil forces, witches, at mga demonyo o fallen angels, mga ganon. At mga spirits or elementals sa masasama, ganyan yan. Yung mga walang spiritual mission ay walang pagdadaanan na ganyan. Naatake ng mga ganyan. Wala. Parang sinusubok din pati yung faith mo. Minsan nga mawalan ka ng faith eh. Dahil sa matitindi yung pinagdadaanan mo na parang hindi ka nadidinig ng God. Pero yun pala, binabago ka niya. Tinatransform ka. Yun. Kung kaya matitindi yung pagsubok. Katulad dun kay Jacob, di ba? O, tingnan nyo. Diba sinira yung kanyang mga kabuhayan, pero higit pa yung binigay sa kanya ng God. Yung mga ganon. O meron si Moses, o napanood niyo yun sa TV, sa movie, yung mga pinagdadaanan ni Moses o pinagdaanan ni Moses na mga challenges bago siya mag-umpisa ng mission niya. Diba, may mga stones pa yun na nilagay sa breastplate niya na mga iba-ibang stones. So, depende naman kasi sa mission ng tao. Pag may mission, matindi din yung mga pinagdadaanan o pagsubok. At para maging matatag, maging matibay and ready for a mission, for their mission. So, yan. Nanda ka sa bakit may stones? Iba-ibang stones, may mga topaz, blue sapphire ata yun.
Jasper. Ano pa ba yung stone ni Moses? Kay Aaron man, kay Moses ata yun sa breastplate niya. Kasi kailangan niya yun sa mission niya. Meron kasing healing energies yung stones. Meron kasing spiritual power din yung stones And parang sumisimbolo din yun guys. Sumisimbolo ng, kahit yung mga angels may mga bato yan sa katawan. Di ba si Lucifer may mga sapphire yan, diamond sa katawan, puno daw ng diamante at sapphire. Ganon. Ako nga pinapabaon ng God ng stone. Pero kung hindi naman kayo, kasi kailangan na yun sa mission. Ganon. Pinapabaon talaga ako kasi kailangan yun sa ganon pag may mga spiritual mission, spiritual purpose. Depende naman yun sa sabihin sa'yo ng God. No? Depende yun. God mismo ang magpaano yun sa'yo. Kasi matitindi ang pinagdadaanan ng mga tao. May mga spiritual mission or purpose. So, yan. Natapos yung purpose and mission, okay na yan. Ayan. Anong taglay mo na kakayanan? O isa sa taglay mo kakayanan na malakas? Tingnan natin. Yung umaapoy yung aura mo. At yung kakayanan mong mag-heal. I-heal yung sarili mo. I-relax, i-calm, at ma-open. At palakasin yung mga chakras mo at yung aura mo. At you can be productive kasi may mga dito fruits. Palakas mo yung chakras mo, aura mo, auric field. At ang kakayanan mo mag-heal, i-heal ang sarili mo. Ano pa yung kakayanan mo na taglay mo na hindi mo pa alam. Tingnan natin. Yung mag-offer ng love kasi may rose dito na you will be on fire, fiery. Parang umaapoy ka sa passion and desire to create something or to do something. Yung ganon. And with love, using your chakras. Ano pa? Strong yung sacral chakra mo, heart chakra, and third eye chakra. Ano pa ang taglay mo na kakayanan na gift sa iyo ng God? Knowledge. Para kang nag-accumulate ng knowledge. Magaling ka mag-accumulate ng knowledge. Madali kang maka-apprehend, maka-comprehend, ganyan. Madali mo siyang matutunan. Yung mga bagay-bagay. You're really, maramdaman mo na you're so passionate and determined and willing and so persevering to know something, to learn, and to accumulate knowledge. That's why you are knowledgeable. Alam niyo mga taong knowledgeable, full of knowledge, madami kang matututunan. Hindi ka foolishan hindi gossip. Kasi yung gossip is ka-foolishan yan. Hindi gossip.
Hindi buhay ng ibang tao ang matutunan mo sa tao na knowledgeable, kundi madaming um, beneficial and worthy and madaming kaalaman kang makukuha sa taong knowledgeable. Yun ang binigay sa'yo ng God na gift. Ano pa yung binigay sa'yo ng God na gift? Spiritual wisdom. Mukhang hindi spiritual wisdom. Wisdom. Wisdom yan. Wisdom na you could able to see and observe, and you could able to know those situation, happenings, anything na hindi makikita, hindi malalaman, hindi alam ng iba, hindi naobserba ng iba. Mga ganon ang wisdom. You could able to acquire wisdom through your experiences pag wise ka. You could able to acquire wisdom through the experiences of others pag wise ka. You could able to know something, learn, and acquire wisdom through observation, through observing. Pwede ding through your intuition na makakuha ka ng information, wisdom sa mga connect mong angels. Kung may angels kang connect, yun yung malaliman na wisdom. And kung kakonect mo yung God, kakonect mo yung any entities, makakuha ka ng wisdom. Basta good entities. Kasi pag mga evil ay linlangin ka niyan. hindi mapagkatiwalaan yung mga evil na entities. So, yan. Hindi yan sila magsasabi ng totoo. O pwede ka linlangin lang ng mga yan. So, yan. Wait lang. Kape muna. Ano yung darating sa'yo? Sino itong magkakaroon ng union sa inyo na nakaalay na kayo ngayon? Nasa malayo siya, guys? Two of Wands yung energy niya? O may distance sa inyong dalawa? May balak na puntahan ka? Kung kaya Two of Wands? Oh, pasugod to sa'yo. May balak na puntahan ka talaga. Ayan na nga. Inaalay na kasi kayo na may unite kayong dalawa. So, may God will protect your connection, no? Para maging happy na kayo together ng person mo na yan. At hindi na mapakailaman pa ng kahit na sino pa. Hindi na nila makontrol yan. Hindi na nila mablakan. Hindi nila mablakan yung love life mo. Para may partner ka na. At para maging happy ka na sa buhay. At maging satisfied, fulfilled, no? Yung iba kasing tao, kung kaya sige yan sila kagawa ng scheme kasi baka may mga demonyo yan sa mga tao na yan o evil spirit, sinusulsulan sila. So, never mind of them, no? Importante, protected kayo ng God. So, may God will bless and protect your connection. So, yan. No, walang lusot, walang butas na mapasukan ang mga na talagang fully protected kayo. Wala nang makagawa ng scheme and deceit and evil sa inyong connection sa inyo, both ng person mo. So, yan. Ano yung feelings? So aggressive and talagang driven and determined and talagang nagmamadali and talagang yun ang kanyang intensyon to take action sa iyo, puntahan ka talagang porsigido itong person mo. Yun ang masasabi ko dyan. Courageous and brave, blue and red. So ayan, I'm happy for you, for the both of you, pag na-unite kayong dalawa. So ayan,
Don't be afraid sa mga evil forces at sa mga witches na yan. Kasi God will protect you, no? As long as you're on the right path, you're doing good, you're doing right. At huwag magsinungaling, guys, no? Yan ang masasabi ko. Huwag magsinungaling. Be honest. Huwag manilinlang. Be true to yourself and to others. Huwag di mainggit. Huwag kang, kasi yung inggit ay root of all evil yan. No? Huwag din kayong, huwag yung pairalin yung inggit, insecurities, kung naramdaman nyo yan, iwaksi nyo yan. Kasi yan ang number one na gagamitin sa inyo ng kaaway. And yung fear din, yun ang gagamitin nila against inyo ng mga kaaway, ng witches, demonyo, yan. Ganyan sila. Bakit ko nasama yung witches? Aswang yun, hindi ko nasama Kasi kampo ng kadiliman yung witches. So kung ayaw nyo maging kampo ng kadiliman, huwag kayong gumawa ng witchcraft. Sa mga gustong magbago, na itama ang kanilang landas, you can choose the right path. No? So ayan. Ano pa? Feelings nitong person na to, na two of wands sa'yo, yung person na ma-unite kayo ng feelings. Ay guys, talagang parang alam niyo yung capable and hawak niyo yung situation. Siya yung may control. Yung ganon, na walang imposible na very positive and capable. Para sa kanya, walang imposible. Talagang so driven, so brave. Oh, color red. Pure yung intention niya na gagawin ang lahat. Alam niyo, bakit ko nasabi pure? Kasi puti dito. Pure yung intention niya na gagawin niyang lahat na walang makakapigil na yan ang kanyang goal, no? To be with you. Kasi inaalay na kayong dalawa ngayon. Para may partner na kayo, no? Para hindi na kayo malungkot sa buhay. Yan. Para maging masaya na kayo. At ano yan? Anong balak ng person na to? Dadalhin ka niya sa lugar niya? Mukhang may distance eh. Upright ba yan? Dadalhin ka daw niya sa lugar niya. Kasi malungkot siya without you. Lalo kung may distance sa inyo, kung puntahan ka niya lang, na hindi ka niya dadalhin, malulungkot pa rin siya. Mangulila at mamimiss ka niya palagi. Para pag magkasama na kayo, wala nang distance sa inyo, di ba? Pag dinala ka niya dun. Alam niya kung gaano siya kalungkot, uncontented, unsatisfied, nananamlay siya dahil wala ka sa tabi niya, dahil wala ka sa buhay niya. Kaya dadalhin ka niya sa kanila. Lalo at may distance to. Dadalhin ka niya. Mahal ka ba ng person na to? Mahal ka na niya? Tingnan natin kung mahal ka na niya. Ay, hindi pa. Hindi pa daw, guys. Hindi ka pa niya mahal. Pero, for sure, handa ka niyang mahalin. No? Yan, handa ka niyang mahalin. Handa ka niyang mahalin talaga. Ng totoo at tunay. See? Kaya nga, mag-o-offer yun sa'yo ng cup of love. Hindi ka pa niya mahal, handa ka niyang mahalin. Ano ang gusto niya sabihin sa'yo ng person mo na to na mayu-unite kayo? Na naka-align na pala kayo ngayon na mayu-unite. Talagang goal-driven siya, passionate siya, magte-take siya ng action, hahantingin ka niya. Talagang gagawin niya lahat, no?
Alam mo yung para kang, yung goal ka niya, yung goal ka niya na gusto niya ma-achieve talaga, na i-achieve niya. Yan. Passionate siya sa'yo. Talaga, this person is so driven daw, no? To take action and to pursue you. Napuntahan ka. Yun ang goal niya. Ano man, full of desire siya sa'yo? Hindi naman. Full of emotion. Hindi desire, kundi full of emotion. And mahalaga ka sa kanya. Importante ka sa kanya. Lalo pag nagsama kayo niyan, ay talagang mas lalong mapalapit at mahulog yung loob niyan sa'yo. Pag nagkaroon ng bonding sa inyong dalawa, na nagsama na kayo together, ganyan. Baka ayaw nyo nang bitawan pang isa't isa, o ayaw na mawala yung isa't isa. Ayaw na mahiwalay pa kayo sa isa't isa. Ayan. Anong magiging buhay ninyo? Kasi naka-align na din naman kayo. Ano ang magiging buhay ninyo ng person mo na to na naka-align kayo ngayon? Magkakaanak kayo, guys. At ano pang magiging buhay ninyo ng person na yan na naka-align kayo? Anchor, magiging matibay yung kapit ninyo sa isa't isa. Magiging parang katulad ng angkla, anchor. Yan yung hinuhulog sa dagat para magstay yung barko or bangka sa isang place para hindi siya matangay ng alon. So para hindi kayo matatangay ng mga problem, alon sa buhay, o manipulations ng iba, or deceit and scheme. Ng iba kasi, ewan ko ba sa iba, sa mga deceiver at deceitful at mga manipulative, kung may makakilala kayong ganyan, I think you cannot change them. Kasi yung iba dyan, psychopath yan sila, guys. I think you cannot change them. Bahala na sila makarealize, no? Sa kanilang mga pinagagawa, sa mga sa pagiging manipulative nila at sinungaling at mga mga deceit na ginagawa nila. Kasi afterlife may kaparusahan nga Kaya nga madaming nasa impyerno ngayon, nasa 40% Dati ko pa hindi natanong. Kahit kagabi, 40% pa rin ang sinabi na nasa 40% ang nasa impyerno. Dati pa yan, tinatanong ko yan. Si Angel Metatron ang palaging sumasagot yan. Siya ang may hawak ng Book of Life sa langit, alam niyo kung ilang percent lang? 5% lang ang nandun. Yung iba, yung 55%, yung 50% pala, kasi yung 50% sa purgatorio, yung 55% nasa purgatorio, 55% nasa purgatorio, yung 40% nasa impyerno, yung 5% na mga righteous sa langit. Hindi ka makakapunta sa langit kung hindi ka righteous. Yung sa Garden of Eden, doon yun nilalagay yung mga righteous. Kaya 5% lang, yun lang ang righteous. Yun ang patakaran ng God Mataas ang standard ng God. Bago makapunta sa langit yung isang tao. Nasa standard yun. May standard ang God. So yan. This is a collective reading. So, nasa inyo yun kung makaresonate kayo o no? Baka iilan lang makaresonate nito kasi collective reading ito, guys. Ayan. At ano pa, magiging buhay niyo ng person mo na yan na naka-align na kayong dalawa para ma-unite kayo. The stars. Stars, guys, harmonious to, full of love, talagang puno ng pagmamahal kasi 6 of hearts. And distinct connection to 616. You will be together. Or 606, 616. Pag nakakita kayo ng 606, ang alam ko yung meaning niyan, you will be together. You're meant to be together ng person mo na yan. Kung twin flame mo yan, you are meant to be together. Kung palagi kayo nakakita ng 606. Tingnan nyo sa Google. Yung 616,
Talagang may balance yan, no? You will create a balance. You will start to create a balance in your life. Based sa number 2 pero search nyo na lang kung nakakita kayo ng 616 na number. 606, alam ko, you're meant to be together, no? Twin flame mo, kung twin flame mo, or kung sino yung person mo. Kadalasan twin flame, yun ang sabi nyo dun sa Google, na you are meant to be together ng twin flame mo. So, yan. Magiging inspiration kayo o magbibigay ng inspiration and positivity sa mundo. Or maging positive yung buhay ninyo, no? Mamuhay kayo ng positibo and maaaring kahangaan kayo ng mga tao as a couple. Kasi stars kung maging star kayo, ganun, and or else ay positive talaga and inspired kayo sa pagsasama ninyo. Full of love. There's balance, harmony with the number 6, love and peace sa buhay ninyo. Komportable. You will feel more positive, very positive at home, inspired. And magaan ang loob ninyo at mas lalong maging malapit at lalong mahulog kayo sa isa't isa kasi 6 of Hearts din to. So, ayan. Ito na lamang for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.